Alam mo, parang iba na yung definition ng success para sa mga Pinoy entrepreneur ngayon, no? Kung dati, ang usapan, mga gusali, mga tindahan. Pero ngayon, parang nag-iba na talaga yung laro. Tara, pag-usapan natin yan. So heto yung comparison. Kitang-kita yung pagkakaiba. Sa isang side, yung lumang pangarap, yung talagang pinagpawisan, yung may physical na tindahan. Tapos sa kabila, yung bago. Digital na, mabilis, at ang puhunan, isang laptop lang. Ang laking shift, no? Mula sa sapatos, naging software na. At ito hindi ito gawa-gawa lang. Totoong tanong to mula sa isang online community ng mga Pinoy. 2 million pesos kada buwan sa freelancing? Grabe, di ba? Para sa marami, parang hindi imposible yan. Pero yun na nga Ibig sabihin, may bagong realidad na nangyayari. So paano nga ba talaga? Okay, so para mas maintindihan natin yung nangyayari ngayon, kailangan nating silipin sandali yung nakaraan. Tingnan natin yung mga aral mula sa mga higanteng nagtayo nung lumang pangarap. Tingnan nyo yung journey ni Henry C. Ang gustong i-highlight dito, yung haba ng panahon. Hindi to overnight success, Dekada yan. Dekada ng hirap, ng diskarte, mula sa isang maliit na sari-sari store hanggang sa mga higanteng malls na kilala natin. Yan yung classic na kwento ng, alam mo yon, tiyaga at sipag. So, ang punto dito may pattern pala Hindi lang si Henry Sy. Isipin mo, si Tony Tantiaksiyang ng Jollibee, si Socorro Ramos ng National Bookstore, lahat sila may parehong katangian. Nakita sila ng problema at nag-offer sila ng solusyon. Sapatos, pagkain, libro. At higit sa lahat, hindi sila sumuko. Okay, so tapos na tayo sa nakaraan. Fast forward tayo sa ngayon. Ito na yung tinatawag na digital gold rush. Dito, ang ginto, hindi mo na kailangang hukayin sa luta. Nasa internet na lahat. $32.5 billion. Ulitin ko billion. Yan yung kinita ng BPO industry sa Pilipinas nung 2022 pa lang. Hindi yan barya. Ito yung isa sa mga major engine na nagpapatakbo ng digital economy natin ngayon. So, ano ba tong BPO na to in the first place? Simple lang. Yung mga trabaho na pwedeng gawin kahit saan, binibigay ng mga foreign companies sa atin. Halimbawa, yung customer service ng isang kumpanya sa US, imbis na Amerikano yung sumasagot, Pinoy na ang kausap mo. At doon tayo magaling. Pero bakit nga ba sa dami-dami ng bansa, Pinas yung paborito? Well, ito yung secret sauce natin, ika nga. Una, sobrang skilled ng mga Pinoy. Pangalawa, yung English proficiency natin, top tier. Pangatlo, gets natin yung Western culture. At pang-apat, may suporta mula sa gobyerno. Perfect combination, di ba? Okay, so alam na natin kung ano yung bagong mundo at kung bakit tayo naging player dyan. Ang next question, syempre, ay paano? Paano ba talaga to ginagawa? Ano yung playbook? At eto, pakinggan nyo to mula mismo kay Eric Olson, isang agency owner. Sinimulan ko to, walang kliyente, walang team, walang kaalam-alam. Ako lang, isang laptop, cellphone at yung dining table namin. Dito mo makikita na hindi mo na kailangan ng malaking capital. Ito yung kwento na sobrang relatable sa maraming nag-uumpisa ngayon. So, heto na yung playbook para lumago. 4 na hakbang lang. Number 1, mag-build ka ng team. Huwag mong suluhin lahat. Number 2, i-automate mo kung anong pwedeng i-automate. Hayaan mo yung mga tools ang magtrabaho. Number 3, huwag kang umasa sa isang source lang ng kliyente. At number 4, at ito yung crucial, focus ka sa lifetime value. Meaning, yung mga customer mo na, alagaan mo sila. Work smarter, not just harder. At dito nagbago yung laro para kay Eric. Nung nagsimula siyang bumuo ng mga sistema at nag-focus sa isang niche, doon na nag-click lahat. So yun yung key insight. Kailangan mong i-shift yung mindset mo. Mula sa pagiging worker sa sarili mong negosyo to a business owner na nagde-design ng system. Ikaw yung arkitekto, hindi lang yung karpintero. So, teka, parang magkaiba yung mundo nila, di ba? Isang multi-tycoon at isang digital entrepreneur. Pero alam nyo ba, mas marami silang pagkakatulad kaysa sa iniisip natin. Tingnan nyo tong table na to. Pareho silang naghanap ng niche. Si Henry C., sapatos. Si Eric, mga law firm. Parehong nagsimula sa maliit, isang ice cream parlor kumpara sa isang dining table. Parehong nagtayo ng sistema, supply chain at mall operations versus automation at delegation. At syempre, parehong naging matatag. Ang pinagkakaiba lang talaga, yung tools. Dati, semento at bakal.
Ngayon, laptop at internet. Pero yung blueprint, yung prinsipyo, parehong-pareho pa rin. At ito yung pinaka-importanting takeaway sa lahat ng to. Ang goal pala, hindi lang yung kita. Ang goal, makabuo ng isang sistema na sustainable. Gaya nga ng sabi ng isang entrepreneur, revenue is vanity, profit is freedom. Yung kita, pangyabang lang yan. Pero yung tubo, yung net profit mo, yan yung totoong kalayaan. Kaya sa huli, ang tanong ay bumabalik sa iyo. Sa panahon ngayon, yung imperyo mo pwedeng wala ng pisikal na pader. Ang kailangan mo lang, isang laptop at isang magandang ideya. So, hindi na tanong kung kaya ba. Ang totoong tanong ay, ano ang itatayo mo?